Salamat sa Ginoo no sa higayon nga kita makasimba ug makadayeg sa ato ang buhi nga Dios. Kita ninyo ang mga naong sa mga aktor ug mga aktres dito. Abi na kog si Idong Mansano tong usa. Dili man di ay. Kalokalike lang to. So sa makausap pa, maayong buntag kanatong tanan. Maayong buntag usab sa ato ang online worshipers. Salamat sa Ginoo nga diin padayon tanaw, nakapaminaw sa ato ang panimbahon ning oras ning kabuntagon. So karon nga adlaw sa kini ka espesyal nga Domingo para sa atong mga pastor. Pwede ba atong i-greet atong mga pastor o pastor? Happy Pastors Appreciation Day. Go! Salamat kayo sa matag-usa, no? Lain mo mong tinanawan ako. Salamat sa Ginoo, no? Nga ako gyud ang natahasan. Kay last July, first Saturday, nag-meeting ang pastoral ug ang elders. Basta mo ingon na ginis pastor nga, dugay na gyud ko nag-ampo nimo. Kulbaan gyud ko ana. Ha? Kulbaan gyud ko ana kay murag naa gyud sa ipahimo. Pero salamat sa Ginoo, wala gyud ko kabalibad tungod kay para gyud kini sa kahimayaan sa Ginoo. Amen. Ikulbaan mo? Ha? Ako ra di ay amin akong kulbaan mo. Ako ra di ang na kulbaan. Mao kana ato ang title karon nga kabuntagon sa atong mensahe. Honoring our shepherds. Atong pasidunggan ang atong mga magbubuhat nga nagkahilahi man kani sila og mga ministry pero usar gyud ang ilang tumong ang kahimayaan sa atong buhi. Nga atong basahon ang teksto niya na sa 1 Thessalonians 5:12-13. Ingon diha, "Now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. Hold them, kanining kabuntagon Ginoong Dios, makasimba kami ug makadayeg ug labaw sa tanan Ginoong Dios makapasalamat kami diha sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Lord, nini nga kabuntagon usa kani ka espesyal Ginoo para sa imong mga magbubuhat Ginoo. Padayon ka magapanalangin, magapanalangin ikaw sa imong nga pulong. Panalangin ni ako Lord nga ako'y magadala ako mga pag-ampo Lord nga dili ako ang ilang makita kundi ikaw Ginoong Dios. Salamat o Lord sa imong pagkamaayo sa amo ang kinabuhi. Lord, amo ka nang ginatugyan, ginapasalamatan ang dungog himaya para lang gyud kanimo. In Jesus name we pray. Amen. Okay, amen. So, karon nga kabuntagon, today we gather to honor and appreciate our pastors. Nga kaning mga naghalahi-lahi, no? Naay mga babae, napoy mga lalaki, naay mga pastor, napoy mga pastora. Nga diin ilang gitugyan ilang mga kinabuhi. They are shepherd of our souls. Nga kini sila maoy gitugyanan sa Ginoo aron pagbantay sa atong mga espirituhanon nga kinabuhi. Nga ilang mga dedikasyon sa kapoy na ligayo, nagyud ang gugma ug ang grasya ug labaw sa tanan ang ilang pagpaubos sa ilang kaugalingon ngadto kanato o ngadto sa mga kongregasyon. Salamat kaayo sa mga pastor na andam gyud sila ilahang mga kinabuhi ihatag para sa iyang mga kanakan. Kung basahon nato ang John chapter 10 verse 11, Jesus says, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Andam ilahang mga kinabuhi, no? Para sa mga karniro. Kinsa ning mga karniro? Kita.
Kita kining mga karnero nga buot ipasabot diha. Nga andam ilahang mga kinabuhi sa pag-atiman sa matag-usan nila kamimbro para malipay ang Ginoo magtan-aw sa matag-usan nato ka kinabuhi o sa ato mga pastor. Wala mo ko kabalo kung unsa gyoy ang mga hinungdan sa matag-usan nila o kabalo unsay ilahang hinungdan nganong na pastor sila sa matag-usan nila. Kay wala ko kapangutana kung nganong nagpastor mga pastor. Wa ko kapangutana sa ila isa-isa. Ang ako ra gyung nahibalaan si Pastor Tan. Kay usa siya ka floor director nato diri sa sauna. Pero nahimo siyang pastor tungod kay iyang gididikit. Iyang gikumitar, iyang kaugalingon. Ngadto sa atong buhi nga Dios. Kung tan-aw nato ang isa-isahon siguro nato ang ilahang history or kanang biblical background. Ato siyang hinahinayon, ato siyang mupukos kita inana. Una, gitawag sila. Gitawag sila sa Ginoo. Sa ingon niya, pastors are called by God to shepherd His flock. Kinsa ng flock? Panon o kita. Ang mga kongregasyon, ang mga tao. Nga diin sila ang gitugyanan, gitawag sila sa Ginoo aron pagbantay, aron pag-amuma, pag-atiman kanato. Singon dia, this schooling not merely a profession but a divine vocation. Oh, dili lamang profesyon. Kanang mahimong balaan. Mahimo kang balaan, mahimo silang balaan ng ilahang mga kinabuhi. Dili siya sayon ang ilahang trabaho. Basahon na to ang Jeremiah. Sa promisas Ginoo, then I will give you shepherds after my own heart, who will lead you knowledge and understanding. Kitagaan kita sa Ginoo og mga magbalantay. Ngayon sa man, kanang uyon, ugikan sa ihang kasing-kasing. Kung basahon na to ang King James Version sa Jeremiah, kung ganahan kay kuan niyo, and I will give you pastors. Kadua, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Gitagaan kita og mga pastor. Kana bang nagikan siya ang kasing-kasing. Gitagaan kita og mga pastor. Ngayon sa mupakaon sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi. Nagsumpay diha, knowledge and understanding. Itagaan kita nga pastor nga nay kahibalo. Masinabtanon, masinugtanon sa ato ang buhi nga Dios. Unsa may ilahang response na ini, kaning gitawag sila sa atong buhi nga Dios. Committing their lives to spiritual well-being of their congregations. Tungod sa atong kaayuhan, ilang gitubag ang tawag sa Ginoo. Mo nang naghimo sila, namastor sila, tungod kay naay tuyo, naay ipabuhat ang Ginoo sa matag-usan nila kakinabuhi. Unsa may ipabuhat sa Ginoo sa ilahang mga kinabuhi? The work of a pastor. Unsay ipabuhat sa Ginoo? They preach and teach the word of God, provide counsel and comfort, lead by example, and intercede in prayer for their congregants. Pagwali, pagtudlo sa pulong sa Ginoo, paghatag og mga tambag sa mga tao nahilayo diha sa tiilan sa Ginoo. Nga diin sila ang mahimong ihemplo. Mao ginay mo patunga
sa mga pag-ampo kauban ang congregation. Sila gyud ang mag-una tungod kay gusto sa Ginoong mahimo silang ehemplo. Maghatag og comfort. Si Apostol Paul giiyak kining gi-highlights unsa ka importante ang trabaho sa atong mga pastor. Basahon nato na. So Christ himself, siya mismo, gave the apostles, ang uban, propeta, ang uban, tigsangyaw, evangelist, the pastors and teachers, to equip His people for works and service. No? Ako na sanggi balik-balik o basa, kita tanan dili gyud ta pareha og asa. Naay pastor, naay magtutudlo, lahi-lahi og asa ang matag usa kanato. Kinsay naka fill up atong spiritual inventory. Didto nato mabalaan kung unsa ang gasa nga gihatag sa Ginoo sa ato. Mabalaan nato kung asa kita haom. Asa haom ang ato ang mga gasa. Pasalamat ko sa Ginoo kay Pastor Noy kay daghan ko og na-learn gikan sa pag-abot niya. Number 1 na gyud ang evangelism explosion katong ii. Dako kay to gipikto sa akong kinabuhi kung paunsa ko kuan ni Pastor Noy. Sorry kayo kay emotional jud ana. Nga ang gasa nato kana bang malipay kita nga ato kanang buhaton. Kay mao gyud gusto sa ato mga pastor nga mahimo kitang equip kana to equip His people, sangkapon kita, andamon kita sa atong mga kinabuhi aron pagtrabaho sa buluhaton sa Ginoo diri sa church. Usa gibutang dia so that the body of Christ may be built up, mulig-on, palig-unon ang lawas ni Kristo. Ang simbahan, ang katawhan, lig-unon niya. Wala nga moingon si pastor nga ikawali ron brad, ayo gyud nagbalibari. Ngano man, dili gyud na pod musugo si pastor og wala siya ka balo nga kabalo ka muwali. Lisod kayo og suguon ko, for example, ako suguon ko kanta, yadi ko balo mo kanta, mubalibad gyud ko. Mao nang naa gyud na ato ang survey o katong spiritual inventory. Kay didto nato may balaan ato ang mga gasa. Mabalaan nato ato ang talento. Kung gusto ka na kay talento sa awit, willing si kayo si Pastor CD mo dawat, Pastor, pwede ba ako ang mag-lead karong Domingo? Malipay kayo si Pastor ana. Kung miingon si Pastor na ikaw mag-lead karong Domingo, ayaw balibari. Tungod kay para kana sa kahimayaan sa Ginoo. Kung ato ni siyang isa-isahon, kaning to equip, trabaho ni sa pastor. Ngano, bansayon yung ka. Para ang ato ang espirituhanon ng kinabuhi, muhinay-hinay og saka. Di ba? Dili kay kada bang ditsuhon ka og paampo ni pastor pero dili ka andam. Mo na nga andamon kita pinaagi sa atong mga pastor. Bisan pa og unsa nang orasa gusto nimo nga magtuon, ang pastor andam gyud na. Mga pastor andam gyud na mutudlo sa atong mga kinabuhi. Ang importante diha, willing kita mo serbisyo para sa Ginoo. Tungod kay nakita nato, grabe sakripisyo ang atong mga pastor. Isakripisyo ilang makinabuhi,
Grabe og mga sacrifice ato makita sa ilahang mga kinabuhi. Say sakripisyo sa atong mga pastor. Say nada, pastors often make significant personal sacrifices. They spend countless hours preparing sermons, visiting the sick, and supporting those in crisis. Sa dihang mag-andam si pastor o sermon para karong Domingo, iya lang gi-google iyang oras, ang iyang panahon para lang yun sa iyang congregation, para sa mga membro. Mubisita sa mga sakit, usahay na magtawag, pastor, pwede ba ka ani sa balay? Kay sikuan mao ni akong paampuan. 24/7 mo adto di ginambalibad. Basta naagyo tayo mga pastor. Andam sa pagsuporta, pinaagi sa pagampo sa mga tao nga nakasinati og mga kalisdanan. Ilabi na gyud kadtong mga tao nga nahilayo sa Ginoo. Mubisita gyud ang pastor. Manang muadto ang pastor sa inyong balay, ay mo katingala. Kay mubisita gyud na sila. Labi na og dugay na mo nagpakita sa simbahan. No? Many times their families also share in the sacrifices, understanding and demands of pastoral ministry. Ngano man, apil man po na sila. Madamay man po na ilang pamilya. Madamay na ilang pamilya sa ministry. So, ato silang suportahan tungod sa ilahang mga sakripisyo. Una, ang pulong sa Ginoo diha sa Hebrews, nag-remind ka nato. Obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy, not a burden, for the would be of no advantage to you. May ubos mo po na ang mga pastor. Di lang na ipakita. May ubos po na sila, pero tungod pastor, yan abang kinahanglan ka og suporta sa ilaha. Tungod kay sila ang nag-amuma, sila ang nagdumala sa ato ang mga kinabuhi. Para gano man, kung basahon nato na kita ang naitulubagon, dili maayo ang resulta sa itong kinabuhi, kung dili ta mo response sa atong mga pastor. So, unsa may atong buhaton? Our responsibility to our pastors. As a congregation, we have a duty to support and encourage to our pastors. Kung balikan nato ang 1 Thessalonians 5:12-13, acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. Hold them in the highest regard in love because of their work. Sila gyud ang nagbantay kato, ato silang i-acknowledge, ato silang i-honor tungod sa mga sakripisyo. Muna nga sila'y tulubagon kung dili nila buhaton ang gisugo sa Ginoo. Dili nila buhaton ang ilahang obligasyon o ilang responsibility para sa congregation. Kita anaapod. Anaa kita'y mga responsibilidad sa atong kinabuhi para sa atong mga pastor, especially sa mga magbubuhat sa atong Ginoo. So, sa atong buhaton, let us show our appreciation not just in words, but with actions. Atong ipakita atong pagpasalamat sa atong mga pastor, dili lang sa usa ka istorya, kundi atong ipakita nga natay gihimo para sa ilahang mga kinabuhi tungod kay gitawag sila sa Ginoo
Andam sila mo trabaho, nagsakripisyo sila tungod sa mga responsibilidad nga gihatag sa Ginoo para sa iyahang mga membro. Una, pray for them. Sa ingon niya, the most powerful way to support our pastor is through prayer. Mo na pinakagdamhanan, labing gamhanan. Nindot kayo, no? Kapamaagi, paunsa na to, suportahan ang atong mga pastor, pinaagi sa pagampo. Pray for their spiritual strength. Sa mga pastor sila, maluya, parihara po na sila nato. Naapo na sila kaluyahon. Ampuan na to ang ilang kaalam o proteksyon. Ampuan na to sila sa kanunay. Ano nga, kung naay sila responsibilidad sa to, kita na apod ta. Mo response po kita. Pinaagi sa pagampo. Pray for their families who also share in the sacrifices and the challenges of ministry. Tingon ako kanina, nga apil pod ang asawa, apil pod ang mga anak. Pastor Tad, magpamani anak. So, silang duha pa, magdinamayay sila sa ilahang ministry. Para lang yun sa kahimayaan sa Ginoo. Ano? Inana na siya. Secondly, encourage them. Ato silang i-encourage. Saan man? A simple word of encouragement can go a long way. Express your gratitude verbally or in writing. Last week, man siguro ito nga, naghatag ato ang creative media. Atong mga gagmay nga sobre, na ito'y sulod nga ato ang sulatan to para sa ato mga pastor. I hope nga nakadawat mang tanan nato. Napoy uban ni ingon nga di lang ko musulat oy kay maulaw ko, personal na lang ko. So mas nindot ang personal, no. O nindot pud ang sulat. Kay mabati gyud nila nga gimahal sila sa ilahang mga membro. So inana, ipakita ang atong pagpasalamat. No? Sa ingon diha, share how their sermons of counsel have impacted in your life. Kana bang inighuman og simba. Pwede ka mo doon ni pastor. Pastor, salamat kaayo sa mensahe nga imuhang gidala karon. Bisag na igo ko, pero dako kayo ko og na-learn. Tinuod gyud. Oh? Naka-epekto, dako gyud og epekto sa akong kinabuhi ang imong mensahe. Salamat kayo pastor. Dako kayo kalipay ang pastor niya na. Nga imong sugaton paghuman og wali dire. Sugaton nimo. Salamat sa mensahe pastor ning kabuntagon. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Ang pastor ana dako kay pagpasalamat tungod kay nabati nila ang atong gugma sa iyang mga membro. Thirdly, support their vision. Atong suportahan ang ilahang mga pananaon ng mga yunhon na ang mga pastor. So diha, get involved in the ministries and initiatives they are passionate about. Offer your time, talents, and resources to support the work of the church. Atong gahinan. Dili man gud pwede nga dili na to i-balance. Kinahanglan atong i-balance atong kinabuhi. Dili pwede nga trabaho, ministry. Dili siya pwede. Dapat balance, atong i-balance atong kinabuhi para sa kahimayaan sa Ginoo. Unsa ay atong buhaton? Trabaho, ministry. Trabaho, ministry. Balance ang kinabuhi para mahimaya ang Ginoo. Amen? Ang nana siya, atong tagaan o panahon. Bless kay ko ni Elder John kay karaadto na mo duhali. Gamiton yun yung sakyanan. Paggamit yun na yung sakyanan. Tungod kay ang dako na itong ministry, importante kayo adtuon. Karon salamat sa Ginoo ang duhali karon na establish na nana ato ang pastor dito.
nakawali ko kaduha dito, lipay kayo ang mga tao, nalipay kayo sila. Nga challenge kayo ako ang wali kay about giving. Wa pa gani ko nagwali o giving, nang hatag na sila. Oh? Grabe ang buhat sa Ginoo. Inana siya. Ipagamit ang atong mga talento para sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Kaupat, hapit na ko na human. Respect their time. Taging undia, understand that pastors have demanding schedules. Respect their needs for rest and family time. Encourage them to take breaks and vacations to recharge. Nakahibalo naman nato mga pastor. Unya, paghuman sa ato ang service karon, paghuman ang ilang pangaon, maadto ni sila dito sa, di na ni surpriser, maadto ni sila sa Samal. Oh? Maadto ni sila sa Samal. Aron mag-happy-happy ni sila dito. Ugma pa ni sila manguli. Oh? Ato ni silang palingaw-lingaw dito. Parang unsay gingon diha. Tagaan nato silang panahon, kauban ilang pamilya. Respetuhan nato sila. Tagaan nato silang panahon nga mag-happy-happy. So, kay usa ka tuig silang balik-balik diri sa simbahan. Ministry dahil sikuta. Ato po silang tagaan og panahon. Nga ilang gihunahuna ang ilalang kalipay ba? Kanang mag-happy-happy sila. Para ma-recharge. Murag cellphone ba? Batay mo ng cellphone, murag kalubato na. Murag luya na. Pagsaksak ni mo na, mo 100% na siya. Inana po atong buhaton sa atong mga pastor para ma-recharge sila. No? Murag bago ilahang panghuna-huna. Mawala ang mga stress. Inana. Malipay ang mga pastor niya na. And lastly, provide tangible gifts. Sometimes, a tangible gifts can express appreciation in a meaningful way. Whether a book, hatag ka og libro, say ihatag nimo or gift card. Especially labi na og mag-birthday atong mga pastor. Pwede ra gyud nato tagaan og gift card. Lipay na sila. Or something na ibalaan nimo ba nga kani si pastor CD or pastor ating hilig mo ni ilang kinahanglan sa ilang kinabuhi. Kinahanglan sila ni ani. No? Mao ni akong paliton, mao ni ako ang ihatag. Inana, mga meaningful nga mga paghatag. Inana nga gawi o lihok maka mahimong pinaka-meaningful sa ilahang mga kinabuhi. Kung unsa ra koy mahununaan nato, kung gi-convict ka ba, kanang conviction ra mo kanang paghatag, ayaw hatag nga supak sa imong kasing-kasing kay kansi ka ana. Muhatag ka og 1,000 unya 200 ay imong kinasing-kasing kansi ka 800. Kana gyung muhatag ka nga the whole heart. Kanito bukan sa imong kasing-kasing. Dili kay muhatag ka nga langanin na ipagduha-duha. Muhatag ka og sasi sa kape, pila man na? Isa ka sasi sa kape, 8 Gs. Lipay na kay pastor ana. Or basi gamayan ra ka sa isa ka sasi katong dako. Katong butilya. Katong garapon. Or gatas, isa ka lata. Ay natong hapit na ma-expire. Joke lang. No? Inana ba? Kanang kinasing-kasing nga paghatag para sa kahimayaan sa Ginoo. Malipay gyud atong mga pastor magtan-aw sa atong kinabuhi ana. Kay nundong ko sa usa ka istorya sa usa ka pastor. Pipila sa tuwa dire nakadungog na ani. Pero ganahan ko mo istorya ani kay
Makarelate ani ba? Joke lang siya. Pero magkaingon kita nga tinuod gid. Yung usa ka pastor nga gi-invite og usa ka wali sa Thanksgiving ba sa medyo bukid-bukid nga area. So pag adto niya dito, alipay kay siya. Daghan kayong mga hala diri, bugas, saging, daghan kayong mga prutas. So lipay kayong pastor, kondisyon kay siya nagwali. Karon kay pag human niya gwali, wala siya kabantay nga paglingi niya utro, wala naman dayang mga hala diri. Nangawala man. Kuan po'y giistorya dito asara. Nangawala. So, pag humagwali, uli, pastor. Padong mo gawas. Kitaan sa usa ka elder. Uy, pastor. Wala man day kayo nadala. Sige lang. Ang importante, Brad, nga nakasirtas pulong sa Ginoo. Wala lang niya tapos, pastor pa. Sige, pastor, kay wala man yung kay nadala. Inig-uli niya po karon hapit sa balay. Dala niyang pick up. Adto na siya dito. Dili sa pastor no niya. Pick up na ba na iyahan. Adto na siya dito. Uli na, pakitaan niya dito. Abot siyang balay sa iyang elder. Piti kung tapon og itong saging, kardabaw ba? Ana siya, kana ni saging nga. Hunong siya dito. Sige pastor, hunong pastor. Karga tani pastor. Ay, tama na. Kay, daghan na kayo. Ana siya. Karga tani pastor, karga tani. Dili, kay daghan na kayo, puno na kayo. Karga tani pastor. Mga reject mo po ni. Mga reject mo po ni. Inana, no? Ayop nga dili tayo inana, no? Nga, muhatag ta, katong pinaka-the best yun. Dili nang reject. Dili nang hapit na ma-expire. So, inana ba, no? So, ang Ginoo man God, malipay sa iyang makanakan nga gipangga iyang mga magbubuhat. Amen? No? Malipay gyud. Mahimaya gyud ang Ginoo. Niana. Before I end, gusto na ko na medyo gamay lang summary. 6 ways to encourage your pastor. Akong gitagaan og meaning ang pastor. Dito mi sa Laak, sa Circuit Fellowship, pag paminaw na ko dito, yung wali ni Pastor Itchanon, mura mag-pastor appreciation. Nagamit man yan ni ako ang tema, kauna-una ko, di na ako ipakita, kay mura mura magkughisundog ni Pastor, pero nabutang naman to. Kay last man pa man to na ako himo. Ako lang yung kapidayon. Kamay lang siya nga summary. Ampuan na to sila. Assist. Suportahan. Ato silang i-treasure. Kana. Obey. Muna'y pinakanindot. Og labaw sa tanan, ato silang respetuhan ang atong mga pastor. Tungod kay gitugyan sila si Ginoo para kanato. So today, as we honor and appreciate our pastors, let us remember the word of God. In 1 Timothy 5:17, ibutangan na nakog pastors diya. The elders or pastors who direct the affairs of the church will are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. So brothers and sisters in Christ, ato silang ampuhan, ato silang suportahan, nga diin ato kining buhaton, dili lang atong mga pastor ang panalanginan. We also strengthen the body of Christ and glorify God. Magampo kita. Heavenly Father, we thank you for the pastors you have placed in our lives. We ask, Lord, sa imuhang pagkakamahanan, salamat sa imong pagkamatinud-anon. Lord, ning kabuntagon among i-honor Ginoo ang imong magbubuhat Ginoong Dios. Salamat sa ilang kinabuhi nga diin imong gihatag para sa amoa. So dalaygon ka sa walay katapusan
among itugyan, gipasalamatan, dungog himaya para lang yun diha kanimo. In Jesus' name we pray. Amen o amen. Palakpakan na to ang buhay nga Diyos.